So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi Giginto branch para sa update natin. At nakita na rin natin itong Euromotor RAK 125 ngayong 2025. Alamin natin kung sulit nga ba ang presyo nito at yung specification nito. So alamin natin yan. Walk around na natin para at least may share ko na sa inyo. Umpisahan na natin. Walk around. Tara, samahan niyo ko. Ayos na siya. Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, lots of blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel the force of blood in. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And So yun na nga, nakahanap na rin tayo ng ganitong motorcycle ngayong 2025. Nagpakita na rin sa atin itong Euromotor RAK 125. So umpisa na natin, walk around na natin habang maganda pa yung panahon. So let's go. Ayos siya. So yun na nga, ito yung mga madalas na kino-comment sa atin. Ano nga ba yung update para dito sa RAK 125 ngayong 2025? Meron silang projected lamp, LED, yung kanyang signal light is nakapix naman yan. Pero so ayan, hindi siya basta-basta mapuputol dahil naka-metal naman yung kanyang parts dito. So pero para sa akin parang mas maganda kung bullet type, 'di ba? So yung kanyang update para dito sa kanyang headlight, maganda yung ano niya, yung forma, pang ano talaga pang trail din yung ganitong motorcycle. Kaya nga RAK 'di ba? Pang off-road talagang pwede siya. Pambaragan sa mga pang dirt bike, di ba? Pwede to. So, ayan, meron din tayo rito ang fender. Maganda rin yung plastic na ginamit dito. Matte finish nga pala, kulay black. At hindi pa natin alam kung ano pa yung mga available color neto. So, sana makahanap pa tayo ng iba pang kulay para at least ma-update ko kayo sa mga color variant. Pero ito kasi may lining. Decals niya ay kulay yellow, black. Yellow, black. And then dito rin sa side na to, yellow. Tapos yung rack is yellow din. Ayan. So, angat din naman siya. Fender, meron tayong extension. May extension din tayong goma. Ayan. And meron tayong telescopic fork na may rubber boots. Maganda yung paint job para sa telescopic. And meron tayong wide spoke. Ayan. Yuanqing yung kanyang brand. At yung size neto is 2.5 by 17. Ayan. At isa sa mga nagustuhan natin dito, yung kanyang disc brake na talagang ang laki ng disc brake nito. Naka dual pad caliper tayo rito. Naka air cool pa rin naman ang isang to. And sana maglabas din sila nito ng FI. Baka naman, 'di ba? Malay naman natin. Tapos yung forma, makikita natin yung forma dito. 'Di ba? Brusco din, may mga pakanto rin na design. And yung ating makina, naka Euro 3 na rin 'yan. And meron tayo rito magandang paint job para sa kanyang makina. Kickstart, meron pa rin naman yan. Simple lang. Yung ating foot pegs, combination ng rubber and metal, ating bracket, and then rear brake pedal, smooth lang din. And dito naman sa part na to, meron tayong open part. Ayan, sa kanyang bearings. Tapos dito naman, matte finish din. Halos puro matte. Tapos medyo magaspang lang yung touch dito. And syempre sa ating handlebar, meron tayo ritong upright position. Ayan, maganda rin yung paint job. And then yung ating panel gauge is naka-analog type. So sana dito, dahil nakakita na rin tayo ng R125 na sport, sana dito lagyan nila ng digital panel. Ayan. Pero sporty looking yung kanyang panel dito. Ayan, meron tayong speedometer, odometer, meron tayong signal light pag naka-high beam, fuel gauge, and then gear position na neutral hanggang 1 to 4. So, yung ignition key, simple lang. Pati yung susi niya, simple lang din. And then, sa mga switches natin dito, meron tayo rito quick throttle. Yung ating lever, manipis lang din naman. Pero, smooth naman yan. Yung grip natin, medyo payat lang. Tapos, sobrang babaw niyan. Siyempre, naka-quick throttle tayo eh. Kasi may automatic din tayo rito. And yung switch dito ay meron tayong park light, headlight and off, high and low, signal light, busina, and then choke.
So wala tayo ritong flasher and then wala tayong hazard switch. Ayan. So sa upuan, malambot naman pero hindi siya yung sobrang lambot. Nasa gitna siya, meron siyang medyo matigas at medyo malambot. So nasa gitna lang siya. Pero malapad yan, makapal yung foam. Kaya sa long ride, hindi siya masyado agad sasakit yung puwet. Yan. Yung ating compartment, susian natin. Susi niya nga pala nandito sa side. Compartment natin. So madali siya magsara. Ayan. So, hirap niyang buksan. Nagsasara agad siya. Kasi ito yung kanyang lock. Ayan, nagsasara agad siya. So, meron tayo rito ang helmet hook compartment at dito na rin yung ating battery. Malinis lang yung ating gas tank dito pero sana dito meron siyang cover para iwas gas-gas sa mga ganito, 'di ba? So meron tayong pa Batman style na grab bar tapos glossy finish na kulay gray and ayan ang ano niya. Ayan ang kanyang forma. Meron naman tayo rito parang carbon fiber finish. Maganda yung ating alloy na ginamit dito. So sa foot pegs niya or sa pillion, makapal din. Tapos combination ng rubber and metal. Yung kanyang paint job dito ganda. Medyo malikabok lang talaga. Nasa highway kasi tayo. So nagustuhan ko rin dito yung tambucho. Maporma din. 'Di ba? Parang bullet din yung design. Meron tayong cover. Metal naman yan. And then yung tambucho. Ito yung forma. Ganda rin, no? Naka dual shock tayo rito, hindi siya adjustable. At kagandahan, naka disc brake tayo dito sa likod. Naka dual pot caliper din tayo. Ayos, 'di ba? So naka word spoke and then dual sport na rin yung ating tires. Syempre, ang size nito ay 2.75 by 17. Ayan. So dito sa side, wala masyadong decals, pero ito kasi is black and white. Ayan. Pero naka decals to halos lahat ng pairings niya. Hindi lang siya masyadong pansinin. Ayan. So, dito naman sa taillight natin, kamukha siya nung taillight ni R125, di ba? So, yun, maganda yung upgrade dito. LED na rin, meron tayong plate light, mapormang fender. Ayan, may mga sharp design, medyo manipis lang to. Tapos lagay ng plate. Ayan. So, sa side, meron din tayo ritong chain cover at yung size naman dito sa sprocket is 36. And syempre naka dual head shifter na rin tayo rito. Meron tayong Euromotor na naka-emboss. Tapos side stand. Sana dito may kill switch na rin sa mga ganitong motorcycle. Pero syempre, huwag nating asahan yon sa murang presyo nito. Talagang pangmasa yung kanyang presyo. So, ayan. Ngayon, try naman natin sakyan itong motorcycle na to. Kung abot ba ng 5.2 na kagaya ko. Ayos na ayos yan. This world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. So, yun nga, unang upo para sa Euromotor Rock 125. Ayan. So, hindi naman siya pantay yung floor dito, no? Pero, side stand muna natin. Yun, no? Medyo mababa. So, yan ang itsura niya kapag naka-side stand. So, tingnan natin yung 5.2 na kagaya ko, kung ano itsura natin dito. So, mauupuan na rin natin to. At medyo matagal na rin natin na hinahanap to. At least ngayon, meron silang available na isang unit dito sa Magiging 2 branch. So, ayan, nakabukaka tayo rito. Sobrang tingkayad, oh. Pero, dahil nga sobrang tingkayad siya, hindi naman siya mabigat, no? Hindi siya, madali naman siya i-manage pagdating sa weight niya. Ayan, sobrang gaan lang. Ganda rin ng shock. Panalo. On and off-road, pwede to. Sa likod, magaan din. Turning radius, napakalawak din ng turning radius niya. Ayan. So, naka-upright position din. Sa long ride, pwede to. Goods to. So, ayos, di ba? Kita nyo naman yan.
shock pa lang panalo na. Pero yung upuan niya, hindi siya ganun kalambot, saktuhan lang din para sa long ride. Eh, yung mga ganitong upuan, ito yung mga hindi agad sasakit yung pet mo. So, ayan, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, lalagay ko yung contact number nila sa screen nyo para at least meron kayo idea at kung gusto nyo rumekta na sa kanila na mag-inquire, pwede na rin yan. Or pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page para at least ma-assist ko kayo sa branch dito. So, ayos yan. Center stand natin. Madali naman siya i-center stand kasi magaan naman yung motor. Ayan. Diba? Ayos. So, yun na mga boss, no? Sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 49,900. Kapag kinuha nyo ng cash, at syempre, para naman doon sa mga kukuha ng hulugan, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment, yung terms nila, at kung magkano yung rebate nila. So, para at least meron kayong idea kung magkano to, di ba? So, yun nga, sulit ba ang kanyang presyo? Comment nyo naman yun sa baba, at para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo comment yan sa comment section yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos na, ayos yan. So, ayun na nga mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.